Ang Saudi Arabia ay isa sa mga pinakatuyot na bansa sa mundo kung saan ang ulan ay bihirang pumatak at halos walang permanenteng ilog na mapagkukunan ng sariwang tubig. Dahil dito, matagal ng hamon para sa bansa ang pagtiyak ng sapat na supply ng tubig para sa araw-araw na pangangailangan ng mga mamamayan. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumindi ang problemang ito dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon at mabilis na urbanisasyon. Kasabay nito sa ilalim ng ambisyosong programang Vision 2030, mas naging critical ang paghahanap ng mga makabago at napapanatiling paraan upang masustinihan ang lumalaking pangangailangan sa tubig ng buong bansa. Dahil limitado ang kanilang likas na supply ng tubig tabang, napilitan ang kaharian na maghanap ng alternatibong mapagkukunan upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang lumalaking populasyon. Sa huli, bumaling sila sa kanilang pinakamalaking rekurso, ang malawak na karagatan na nakapaligid sa kanilang teritoryo. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, unti-unti nilang nagagawang gawing maiinom na tubig ang tubig alat mula sa Persian Gulf at Red Sea. Ang prosesong ito ay hindi lamang isang simpleng solusyon kundi isang napakalaking hakbang upang mapanatiling buhay at maunlad ang kanilang tuyong lupain, pati na rin masuportahan ang kanilang ekonomiya at mga proyektong pangkaunlaran. Ang prosesong ito ay nagsisimula sa mga dambuhalang desalination plant gaya ng Al Jubair na itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamodernong pasilidad sa buong mundo. Sa mga pasilidad na ito, araw-araw ay milyon-milyong litro ng tubig dagat ang pinoproseso upang maging ligtas na inumin. Dito, ang tubig dagat ay dumaraan sa masusing teknolohikal na proseso tulad ng reverse osmosis o multi-stage splash distillation, kung saan unti-unting inaalis ang asin at iba pang mineral. Sa pamagitan ng mga paraang ito, nagiging posible ang paglikha ng malinis at ligtas na tubig na kayang magsuporta sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga lungsod at komunidad. Matapos maging malinis at maiinom, ang susunod na malaking hamon ay kung paano ito epektibong madadala sa malalayong lugar, lalo na sa gitna ng malawak at tuyong disyerto. Hindi sapat ang makagawa lamang ng tubig, kailangan din itong maihatid ng mabilis at tuloy-tuloy sa mga lungsod at komunidad. Dito pumapasok ang kanilang tinatawag na engineering marvel, ang libu-libong kilometro ng dambuhalang pipelines na nagsisilbing mga ugat ng buong bansa. Sa pamamagitan ng sistemang ito, nagagawang magpadaloy ng bilyon-bilyong litro ng tubig araw-araw mula sa baybayin patungo sa mga lugar na dati halos imposibleng maabot ng ganitong uri ng supply. Ang mga tubong ito ay hindi biro ang laki, ang ilan ay may diameter na sapat upang makadaan ng isang tao sa loob na parabang mga higanting lagusan sa ilalim ng lupa. Dahil sa laki at haba ng mga ito, kinakailangan ang napakataas na antas ng engineering upang masigurong ligtas at tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Gawa ang mga ito sa matitibay at espesyal na materyales na kayang labanan ng korosyon, pati na rin ang matinding init at pabago-bagong kondisyon ng klima sa disyerto. Sa ganitong paraan, napapanatili ang tibay at pagiging maasahan ng buong sistema sa kabila ng matitinding hamon ng kapaligiran. Upang mapanatili ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig, lalo na paakyat sa mga talampas at kabundukan, nagtayo ang Saudi Arabia ng malalakas na high-tech na pumping station sa iba't ibang bahagi ng kanilang pipeline network. Ang mga estasyong ito ang nagsisilbing puso ng sistema na walang tigil na nagtutulak ng tubig upang makarating ito sa malalayong destinasyon. Gumagamit ang mga ito ng napakalaking enerhiya upang malabanan ang gravity at maitulak ang tubig pataas, isang prosesong nangangailangan ng matinding koordinasyon at teknolohiya. Sa pamagitan nito, naging posible ang paghahatid ng tubig patungo sa mga lungsod tulad ng Riyadh, kahit pa ito ay matatagpuan sa gitna ng disyerto at malayo sa anumang likas na mapagkukunan ng tubig. Ang Riyadh na matatagpuan sa gitna mismo ng malawak na disyerto ay lubos na umaasa sa sistemang ito para sa araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Dahil malayo ito sa anumang likas na mapagkukunan ng tubig, halos lahat ng supply nito ay nagmumula sa mga desalination plant sa baybayin. Kung wala ang mga higanting pipeline na patuloy na nagdadala ng tubig mula sa mga baybaying lugar, ang kabisera ay mahihirapang masuportahan ang pangangailangan ng milyon-milyong residente nito. Sa katunayan, ang buong lungsod ay isang patunay kung gaano kahalaga ang teknolohiya at infrastruktura sa pagpapanatili ng buhay sa isang napakatuyong kapaligiran. Hindi lamang para sa pag-inom at pang-araw-araw na gamit sa bahay ang tubig na ito, ginagamit din ang malaking bahagi nito para sa agrikultura na isa sa mahalagang sektor sa kanilang layuning maging mas self-sufficient sa pagkain. Sa pamagitan ng makabagong sistema ng irigasyon tulad ng drip at pivot irrigation, nagagawa nilang magpatubo ng iba't ibang pananim kahit sa gitna ng malawak na buhanginan. Ang bagay na ito ay tila imposible noong mga nakaraang dekada, pero ngayon ay nagiging isa ng realidad kung saan makikita ang mga luntiang taniman sa gitna ng disyerto, patunay sa kapangyarihan ng teknolohiya at determinasyon ng tao. Ang proyektong ito ay nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan bawat taon mula sa construction at maintenance ng mga pasilidad hanggang sa patuloy na pagpapaunlad ng teknolohiya. Hindi ito simpleng sistema kundi isang napakalawak at komplikadong network na nangangailangan ng tuloy-tuloy na suporta at pamamahala.
Ang Saudi Water Conversion Corporation o SWCC ang nangunguna sa operasyong ito na may mahalagang papel sa pagtiyak na ang buong proseso mula desalination hanggang distribution ay maayos na tumatakbo. Sa pamagitan ng kanilang pamumuno, sinisiguro na ang bawat patak ng tubig ay nakakarating sa tamang lugar ng walang aberya. Kakibat ng tagumpay na ito ang napakalaking hamon sa enerhiya dahil ang buong sistema ng desalination at malawak na pipeline network ay hindi basta-basta gumagana ng walang matinding konsumo ng kuryente. Ang pagpump ng tubig sa malalayong distansya, lalo na sa gitna ng desyerto at paakyat sa mga kabundukan ay nangangailangan ng malaking supply ng enerhiya na kadalasang galing sa krudo at iba pang fossil fuels. Dahil dito, nagkakaroon din ng epekto sa gastusin at sa kapaligiran. Kaya naman, unti-unti nang nagsisimula ang bansa sa paggamit ng renewable energy tulad ng solar power upang gawing mas green at sustainable ang buong proseso. Ang mga pabrika, refinery at lalo na ang malalaking planta ng langis ay nangangailangan ng bilyon-bilyong litro ng tubig hindi lamang para sa simpleng gamit, kundi para sa mga critical na proseso tulad ng pagpapalamig ng makina at iba pang operasyong teknikal. Kung wala ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng tubig, maring maantala o huminto ang produksyon na magdudulot ng malaking epekto sa ekonomiya. Kaya't ang tubig ay hindi lamang pang-araw-araw na pangangailangan, kundi isa ring mahalagang sangkap sa pagpapanatili ng industrial na lakas ng bansa. Ngayon mga kapatid, sa ilalim ng kanilang mga bagong megacities tulad ng NEOM, mas pinapaigting pa ang disenyo at kakayahan ng mga pipeline system na ito upang umangkop sa hinaharap na pangangailangan. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang nakatuon sa laki at lawak kundi pati na rin sa pagiging mas efficient at matalino ng buong infrastruktura. Nilalayo nilang gumamit ng smart technology gaya ng sensors at automated monitoring system upang agad na matukoy kung may leak, sira o anumang aberya sa mga tubo. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang malaking pag-aksaya ng tubig at mas napapangalagaan ang limitadong rekurso habang pinapabilis din ang pagkukumpuni at pagpapanatili ng buong sistema. Ang sistemang ito ay nagsisilbi rin bilang isang mahalagang bahagi ng seguridad ng bansa, lalo na sa aspeto ng supply ng tubig na kritikal sa araw-araw na pamumuhay. Dahil sa mga dambuhalang imbakan o reservoa na nakakabit sa mga pipeline network, nagkakaroon ng sapat na reserba ng tubig na maaring gamitin sa oras ng pangangailangan. Sa ganitong setup, mas handa ang Saudi Arabia sakaling magkaroon ng emergency tulad ng pagkasira ng mga planta, maintenance shutdown o hindi inaasahang teknikal na problema. Ang pagkakaroon ng ganitong buffer system ay nagbibigay ng katatagan at kasiguruhan na hindi agad maantala ang supply ng tubig kahit may aberya sa pangunahing pinagmumula nito. Ang pagpapadaloy ng tubig dagat sa gitna ng disyerto ay isang malinaw na patunay ng matinding determinasyon at kakayahan ng tao na labanan ang mga limitasyon ng kalikasan. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng sapat na pondo, masusing pagpaplano at makabagong teknolohiya, nagiging posible ang mga bagay na dati itinuturing na imposible. Ang isang dating tuyong lupain ay unti-unting nagiging isang sentro ng modernisasyon, urbanisasyon at patuloy na pag-unlad. Sa huli mga kapatid, ang sistemang ito ay nagsisilbing simbolo kung paano maaaring baguhin ang innovation ng kapaligiran at gawing mas angkop ito para sa buhay ng tao. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?